Coach Mel kanina, no? But just to give an idea, lalo na po, first time ko rin mag-talk ngayon, no? I'm also an entrepreneur, nutrition coach. Yan, very excited and we are very thankful na mayroong ni-launch ang USANA na ganitong program para sa lahat ng open siya to everyone, lalo na sa mga nasa medical field. So may CPD units din po yan para sa mga nagre-renew ng license. And of course, tuloy-tuloy lang yung pagkatuto natin para about sa proper nutrition and paano pa tayo mas makakatulong sa mga tao. And I'm also a Filipino licensed pharmacist. Nag-practice po ako sa hospital, sa community drugstore, and right now, nasa corporate naman tayo, no? So, everywhere we go, nagagamit din natin yung profession natin, lalo na sa ginagawa nating business. And I'm also one of the directors, Premier Platinum Pacesetter, and a PPPS creator. So, yan po yung mga konting background lang natin. And para lang makwento ko sa inyo, paano ba ako nag-start sa USANA, I was really introduced way back in pandemic. Kasi bilang pharmacist, kung meron po mga fellow pharmacists at mga medical professionals sa Zoom meeting ngayon, no, can you type yes if you're also like me, na very skeptical about supplementation? So it took me a while, siguro mga 5 years in the making bago ko makinig sa importance ng supplementation, lalo na sa aming mga pharmacists. No, ayan, meron din tayo si Patch, no, yung isang medical professional din, no, na kasi nga never talagang naituro sa atin ano ba yung importance ng supplementation. Ang lagi lang na ituturo sa atin is paano susolusyonan kapag nandiyan yung problema. Kaya yun din yung isang reason bakit important, lalo na sa mga nakikinig sa atin ngayon, no, tanungin nyo yung mga nag-invite sa inyo how to become part of that nutrition coach program. Kasi marami talaga tayong mas matututunan pa. Kasi I believe prevention is better than cure. Mas mahirap kapag nandiyan na yung mga sakit sa atin. No? And the best time to be healthy is, of course, right now na bata pa tayo at healthy pa tayo. No? We don't need to wait for the diseases na dumating sa atin bago tayo gumawa ng paraan. So, yan, without further ado, let me just introduce, no, ano ba yung digestive health. This is, I believe, one of the topics din na medyo hindi nabibigyan ng pansin. Diba? Kasi madalas sa heart health, sa ano pa yung mga uso ngayon, no, sa bone health, sa reproductive health, 'di ba? And itong digestive health na to, sobrang interesting din siya kasi sobrang laking part pala ng nagagawa niya sa buhay natin. So dito, ano ba yung 4 steps natin to digestion? So ang digestion po natin nagsisimula sa pagkain, sa bibig natin. No? And very important yan, i-discuss ko pa more later, ano ba yung role ng ating pagkain, ng ating mouth sa digestion. And of course, yung breakdown, yan po yung pag-breakdown. Yun, yung parang kumbaga china-chop or nilalagay into bigger, smaller portions yung mga pagkain na kinakain natin. And of course, yung absorption, ano ba yung binibigay or nakukuha ng katawan natin sa kinakain natin. And then, lastly, of course, disposal. That's also part of our digestive health. Pero, kagaya ng business natin, no, or ng kahit saan na ginagawa natin, it's very important to determine bakit ba natin kailangan or bakit ba important sa atin yung digestive health. So meron bang gustong mag-share dyan sa chat box natin, no? Bakit ba important yung ating digestive health? No, kasi kagaya nga na sinabi ko, this is one of the topics din na hindi masyadong napapasadahan or napapag-focusan. Naalala ko sa amin dati, parang hindi naman masyadong binigyan nung college, no? Hindi naman masyado tong na-focus kasi nga bibihira lang din yung mga nagre-raise ng interest and ng concern about their digestive health. So, yan. Okay, thank you so much, Coach Robert, no, sa answer. Digestive system breaks down our food in order to for the nutrients absorbed. So, tamang-tama, yan, essential for overall health. Tama rin kayo dyan, Coach Mel, no? But yun nga, as I said, kagaya nung sa ating invitation na poster natin, our gut is our second brain. So, naniniwala ba kayo dyan, no, na trust your guts, tapos yung mga nakaka-feel ng butterfly in the stomach,
So, ayun yung nararamdaman ko ngayon. Nakakakaba. Pero, go lang, di ba? Pero, literal na ayan po talaga yung second brain natin because it is composed of many neurons din na nagsisignal sa ating brain. No? And then, at the same time, it has an impact on immunity, mood, and overall health. So, sino dito yung mga kagaya ko na can you type hungry? Kapag nagugutom, nagbabago yung mood. O, di ba? Or mga friends natin. Kadalasan yan uso sa mga pamilya. And I believe wala namang exempted dito. No? Kapag nagugutom, talagang nag-iiba yung mood or nagagalit. Ayun sinasabi nilang hungry. Di ba? Na with an A. And then, syempre, yung sa immune system, 70% of our immune system po is naka-base sa ating digestive health. So, at sa ating gut. And then this is where our food is being broken down and being split up to proteins or nutrients, no? Bawat kinakain po natin and then bawat iniinom at kahit mga supplements or gamot, very important siya. Kasi doon talaga nanggagaling or doon, ayun yung nadidistribute sa buong katawan natin. And ito din, isa sa mga nakita ko, mostly ang alam lang ng mga tao, digestive health, tiyan, yung small intestine, large intestine, di ba? Or yung kasama yung mouth and then yung rectum. Pero na-neglect din po yung liver. So liver is also part of our digestive health because it filters or dinidetox niya po lahat naman ng kinakain natin sa katawan natin. Kasi 'di ba hindi naman everything is talagang nutritious, 'di ba? Kaya very important yan na may nagsasala ng katawan sa katawan natin ng mga kinakain natin or iniinom natin. Kasi kung wala, 'di ba, madali tayong maapektuhan ng mga toxins or yung mga dangerous substances sa mga kinakain natin. And syempre, para mag-dig in pa tayo dyan, no? Ano ba yung mga common na chronic digestive health problems natin sa hindi lang to sa Pilipinas, no, pero sa buong mundo din, no? Napaka-important niya para sa atin kasi nga ito nagkakaroon din ng awareness. And I believe kagaya ng importance or pagiging grabe or yung pagiging seryoso ng mga sakit sa puso or other mga diseases sa iba't ibang system pa ng katawan natin. Ganun din ka-importante na ma-address kung ano man yung mga common chronic digestive health problems natin. So yung digestive health, yung chronic po, when we say chronic, ayan po yung ating mga diseases na naglalast for more than a year and continues yung medication. So, may mga sakit po tayo na acute, kung tinatawag, opposite po siya ng chronic. So, when we say acute, short-term lang po siya. So, kadalasan dyan yung mga acute na problems natin, no, na digestive related ay diarrhea, di ba, yung mga constipation. Yan, so ibang usapan na rin kapag naging chronic siya. So, yung diarrhea, for example, kahit acute po siya or short term siya or minsan lang natin na-experience, no, malaki rin po yung impact niya sa health natin. Marami pong mga cases. Actually, I have this nephew na who died because of diarrhea or dehydration pala rather. So, dahil lang hindi na-address. And mamaya, we are also open para sa mga questions, lalo na sa mga gamot, no, or sa mga common na myths na pwede nating ma-address din when it comes to digestive health natin. But so, ito, papasadahan lang natin para magkaroon lang tayo ng idea. So ano ba yung mga common na chronic digestive health problems natin? Unahin na po natin yung gastroesophageal reflux disease or what we also known as GERD. So, marami dito mga kakilala natin, kapamilya, no? May mom herself is also suffering from this disease, no, na wherein yung muscle po na nagko-control, 'di ba, may acid po tayo sa tiyan natin, no, yung muscle po na nagko-control para hindi umangat yan is medyo nagkakaroon ng problem. So that's why, 'di ba, yung hyperacidity, heartburn, ayan din po yung mga symptoms yan or other terms din for GERD natin, no. So madalas yan dahil sa different factors, pero ito yung madalas din na common sa lahat ng mga tao. Maraming factors din po na nagko-contribute bakit nakakakuha yung mga tao ng ganito, pero mostly syempre yung sobrang
acidic na kinakain or iniinom. And number one na po dyan ay yung kape. 'Di ba? So, kaway-kaway sa mga kagaya ko na mahilig magkape, no? So, ayan isa sa mga ina-address din natin na concerns natin. And paano naman po yan masosolusyonan? So meron din tayong mga gamot for that. And of course, syempre, lifestyle modification. So marami din pong mga contributing factors para makontrol din natin yung GERD at hindi lang lumala at hindi mas maging manageable siya. And then, meron din tayong liver cirrhosis. As I said, liver is also part of our digestive health. So, ito po is, ano na po to, mas delikado na at yun nga, as I said, chronic na po siya kasi damage na yung liver natin. So, as one of our trainings din, no, nagsasabi na very important ang liver because naingatan kasi nga po wala siyang pain receptors. So yung pain receptors, hindi kagaya ng kidney, ng puso, o ng ibang mga muscles or organs natin sa body, nakakaramdam tayo ng pain. Parang sa tiyan, di ba? Pag mahapdi yung tiyan, so nararamdaman natin and it tells something sa katawan natin. Pero ang liver po, kailangan nating alagaan dahil hindi siya nakakapagbigay ng signal sa brain natin na may problema sa kanya. So very important na magkaroon ng regular na check-up, tapos yung ma-maintain din yung balance na lifestyle, pati yung eating habits or diets natin para maiwasan yung liver cirrhosis. So, ito po yung itsura ng ating healthy liver, no? Pero kapag nagkaroon na ng liver damage, pwede pa, I believe, yung mga early stage, pwede pang madaan sa transplant, pati yung sa end stage, pero napakahirap din po makahanap ng mga donors pagdating sa liver. And did you know na isa rin po to sa, kaya possible yung donation ng liver natin. Kahit isa lang naman yung liver natin sa katawan, tama? So may mga nakakapag-donate, pero kasi po, ang liver ng isang tao, kaya niya pang mag-regrow. Yung parang sa butike. 'Di ba pag naputol yung yung buntot ng butike, kaya niya pang mag-regrow. So ganoon din po yung liver natin. So ang galing, no? Ang daming way ng body natin para talagang mag-recuperate or adapt sa changes ng environment natin. And of course, yung inflammatory bowel disease. So ito po hindi siya specific or usually known as inflammatory bowel syndrome din po siya. So, combination siya ng mga namamaga na part ng intestines natin or ng colon natin. That's why long-term din siya. So, maraming mga nagsasuffer with this one na long-term din, no? And sadly, di ba, madalas dahil nga nagme-maintenance, hindi na din, dahil limited lang din yung mga gamot na available, madalas, yun nga, kailangan ng mas matinding effort which is lifestyle modification and paglilimit ng diet natin or ng food natin kasi nga po yung mga gamot natin available for this one are just limited and then natotolerate din ng body natin yung doses. So as much as possible po as a pharmacist din, no, we really don't want na mag-resort agad sa gamot. So as ironic as it sounds, kami po mga pharmacists, water therapy lang. Pero I don't promote it. So as much as possible hanggat kaya namin. Pero kanya-kanya naman po tayo ng body natin and alam din natin, kilala natin yung sarili natin. No? Pero personally, ako hanggat kaya na ma-manage or ma-tolerate, hindi po nagre-resort agad sa medication because ganun din po yung long-term damage niya. Kumbaga natotolerate ng body natin yung mga gamot na iniinom natin. No? So, malaking factor din po yan. And then, yung ating pancreatitis, pag may mga narinig po kayong itis or titis na sakit, ibig sabihin po niyan may inflammation. So, yung pancreas, very important din po siya na part ng digestive health natin because it produces yung vital hormones sa body natin. No? So, yung hormones na yan, nagre-regulate ng blood sugar natin. And kapag nagkaroon po ng pancreatitis, mostly cause po siya ng ating gallstones. So nakita niyo po dito kanina, medyo magkadikit sila na yung gallbladder tapos yung pancreas natin. No? So nabablock ng gallstones yung ating ang ating daanan ng mga hormones na nire-release ng pancreas natin. So medyo technical na po siya. Pero mostly, according din sa studies,
kaya siya gallstones kasi mas common sa mga girls. Kidding aside. So, para may sign lang, no? Kung may mga kakilala din po kayo, mostly ng mga nagkaka-gallstones, mga babae. And then, peptic ulcer, yung isa sa mga common disease din natin, no? Marami pong klase ng ulcer sa tao. Pero when we say ulcer, ibig sabihin lang po niyan, nagkakaroon ng butas. So, ano po ba yung mga common na causes nito? Madalas, kagaya ng sinabi ko, isa sa mga reasons din po bakit hindi kami, maiwas kami mga pharmacist sa gamot agad, lalo na sa mga pain reliever, mga mefenamic acid, ibuprofen, yun po kasi yung mga madalas na nagkukos ng ulcer sa tiyan natin. So that's why nililimit din natin no, hanggat kaya or minimal na dose lang as much as possible kasi ito po yung long-term na side effect din ng peptic ulcer. So kapag nagkakaroon ng butas sa tiyan natin, nagkakaroon ng yung acid sa tiyan natin or yung hydrochloric acid naglilik din po. So that's causing yung pain or yung hapde sa tiyan natin. So, yan. And then mamaya, i-share ko rin sa inyo paano ba yung mga best practices natin para makaiwas din tayo sa mga sakit na to. And lastly, syempre yung cancer. So actually, specifically po, isa sa, according to my research din, no, isa sa mga common na diseases, digestive health disease na meron ang mga tao ngayon is yung ating colon cancer or yung colorectal cancer. So, very important to be mindful of that. So, kailangan po niyan na talagang nagpapacheck up tayo, lalo na kapag may nararamdaman na. So, pwede naman po siya madaan sa surgery, pero syempre, we don't want na magkaroon ng, ma-diagnose ng ganitong sakit. And by the way, isa rin po pala sa sign, naalala ko lang no, sa ulcer, one of the signs din po nito is medyo nagiging itim yung stool natin. So, the reason why kailangan po talaga na magpa-check kapag na-observe niyo yun sa stool nyo is because yung black na color po na yun nagagaling sa pagdudugo sa tiyan natin. So, kaya kailangan din po makapagpa-check up para maagapan din or ma-manage natin yung mga sakit na to. And syempre, ano ba yung mga tips nga na kailangan natin at makakatulong sa atin on how to take care of your stomach and generally din para sa ating digestive health. So, before I proceed, may I ask lang yung sa chat box natin, no? May mga questions po ba? Or can you type one sa chat box or GUT na lang, sorry, GUT. If you're still there and if you're learning so far. Ayun, marami pa namang natututunan no sa ating training tonight no, and I hope na marami pa kayo matutunan later on sa topic natin na to no. Pero yun nga, moving forward sa mga tips natin on how to take care of your stomach is number one, syempre, stay hydrated. Actually, marami pong mga tips na to, pero sinamarize ko na lang din, no, para then mas ma-address din natin yung mga questions later on. Pero number one na dyan yung hydration. Kasi sabi ko nga po kanina, very important siya na na role yung water sa body natin. Kasi nga, kumbaga parang na babalance niya yung solid and liquid din. And it helps yung water para mas soften yung stool natin and mas mapadali yung digestion sa tiyan natin. And syempre, bilang liquid din po siya, component din po siya, syempre, ng blood natin, no, mas madali na di-distribute yung nutrients sa buong katawan natin. And follow a regular eating schedule. I believe isa po ito sa mga challenges na talagang hindi natin ma-maintain. Pero very important po siya no, na maging regular yung eating schedule natin. Number one, kasi nga po, very important na kumbaga meron tayong circadian rhythm, parang sa tulog. Alam ng body natin, alam ng katawan natin, kailan ba dapat siya magda-digest. And then, yun nga, kumbaga parang sa sasakyan, 'di ba? Kung regular yung pagpapagas, kung regular naman yung distance na tinatakbo ng kotse, at least nag-expect din, kumbaga regular din yung pagre-refill natin ng fuel. So ganun din po sa katawan natin, no. And approximately it takes 4 to 5 hours para makapag-breakdown ng
nutrients or na kinakain natin yung tiyan natin. So that's the best time also na makapag refill tayo na kinakain. So sabi nga po nila, 'di ba? Sige, question ko na lang din bago ko isabihin yung ating yung trivia na to. So ano po yung tingin yung much better? Yung less frequent na pagkain pero marami, or less amount pero mas frequent? Kumbaga mas madalas yung pagkain natin. So, gusto ko lang din malaman kung ilan sa audience natin yung mga aware about that. Ayan. So, unanimous decision, no? Pero at least mas marami tayong informed din about it. Kasi nga, mas at least na nadadigest, kumbaga hindi bulk yung nare-receive ng katawan natin, kaya mas madali na ma-digest or ma-breakdown yung food na binibigay natin sa katawan natin. And alam niyo po ba na the reason why most of us after kumain ay inaantok? Alam niyo po ba kung bakit madalas tayong inaantok pagkatapos natin kumain? So ask me why sa chat. Di ba? Para interactive naman tayo. Ayan. Di ba? Very participative ang ating audience. So, the reason why, kasi po, yung blood flow natin is, kumbaga, doon na focus sa tiyan natin. Kasi nga, kailangan ng digestion. So, that's why, nalilesen yung blood distribution sa brain natin, kaya mas inaantok tayo. So, naalala ko po to nung college kami, dahil siesta time, after lunch yung subject namin sa isang professor namin, lagi niya kaming pinapag-exercise or yung pinapagalaw yung body para ma-distribute ng maayos din yung dugo sa katawan natin, para umakyat ulit sa brain, kasi nga ayun yung nagkakos ng inaantok tayo. So yan, and then syempre yung ating next na topic na tip na eat more fiber. So yung mga fiber-rich foods po natin, it helps regulate your hunger levels and assists with waste removal. So, ayun po yung kumbaga parang magandang assistant nga ng mga food natin para mas ma-feel yung katawan, yung tiyan natin with the, kumbaga yung ma-feel nyo po na hindi busog na kayo agad. Pero hindi naman yung unhealthy way. Kasi may mga ibang mga supplements din po or may ibang mga products din sa market ngayon na hindi naman healthy yung way nila para i-trick yung tiyan natin na full na pala yung full na pala yung stomach natin. No? So yung fiber, that's very important na makatulong para mag-aid nga sa better digestion natin. And there are two types of fiber. Meron po tayong water-soluble and soluble or insoluble na fiber. So, yung water-soluble po natin na fiber, yun nga, from the term itself, natutunaw din po siya with water. And then yung mostly ang mga resources po niyan ay yung mga beans, yan, yung mga ibang mga green leafy vegetables natin. And then yung sa mga insoluble naman po natin na fiber, yun yung mga madalas na kukuha natin sa nuts, and then sa mga beans, and then sa ibang mga food pa, fiber-rich food natin. Pero both are good din po sa body natin. And then, ito, yung pag-chew ng food natin. Di ba? Madalas pag nagmamadali, hindi na natin nangunguya ng husto yung ating pagkain. No? Very common po ito, lalo na sa ating mga fast-paced na environment or yung mabilis yung schedule, di ba? Hindi na natin nangunguya ng maigi yung kinakain natin. At alam niyo po ba, napakalaking importance nun sa digestion natin. Kasi nga, if lunok lang tayo ng lunok, di ba? Or malalaki pa yung chunk ng food na kahit nasa swallow natin, no, pero bumababa sa tiyan natin, mas mahirap siyang ma-break ng acid natin, tsaka ng stomach natin. No? So, very important na at least manguya natin, take your time para mas natin yung ating food. Kaya important din po yung ngipin, 'di ba? So, ay hindi yung magiging struggle ng mga elderly patients natin or mga elderly family members kapag wala ng ngipin, 'di ba? Nahihirapan kahit nalilimit din yung mga food na kailangan nilang ma-intake. And then, next, may mga questions po ba so far sa ating mga tips, no? And then, add ko na lang din po dito, yun nga, yung pag-iwas natin, lalo na po sa mga mahilig mag-take na antibiotics.
So did you know na madalas po yan kapag nagkakaroon po kami ng mga patient counseling sa mga customers namin sa butika, lagi po namin silang ini-educate to always take their probiotics habang pero may interval naman po para dun sa antibiotics natin. Kasi ang antibiotics po, though may mga specific sila ng mga bacteria na nilalabanan sa katawan natin, pero nadadamay din po yung good bacteria sa tiyan natin. Kaya kung mapapansin nyo po, madalas sa mga nag-antibiotics, diarrhea. Kasi nga nalilesen din yung good bacteria sa tiyan natin. So that's why very important to take your probiotics as well. So mamaya i-discuss ko din po ano ba yung mga best na probiotics na makakatulong sa body natin, no. So yan, moving forward, dahil tayo ay nasa health advocacy, no, ano ba yung mga supplements or mga nutrients na makakatulong sa atin, lalong-lalo na bilang pharmacist, bilang mga health advocates, it's very important to share yung mga science-based products that can help na mas strengthen yung digestive system natin. Pati yung hindi lang natin, pero yung mga pamilya natin, pati mga kaibigan natin. No? So, number one na dyan, as I said kanina, yung probiotics natin. So, bakit po ba importante yung probiotics? Kasi nga, not all bacteria are bad. So, di ba, medyo, tayo dyan, medyo conscious tayo pagdating sa bacteria. Takot tayo madalas pagdating sa bacteria. Pero did you know na may mga normal flora po sa katawan natin na nakakatulong para malabanan nga yung ating mga sakit, di ba? And then yun nga, mas maka-aid sa digestion natin. Pero yun nga, ano bang meron sa probiotics ng USANA? Bakit siya important at anong difference niya compared dun sa ibang mga supplements na meron ngayon sa market? So, una-una na po dyan is yung purpose ng bacteria na meron sa USANA probiotics. So, hindi po lahat ng good bacteria or mga lactobacillus are good para sa digestion natin or pwedeng makatulong din sa kanila. Pero if we're going to purchase any product para sa specific na benefit niya sa tiyan natin, no, why not invest na dun sa mas magandang product na, di ba gagastos lang din naman tayo, why not make sure na yung product natin ay talagang mabibigay niyo yung maximum na effect sa tiyan natin or sa health natin. No? So, ayun po yung difference ng USANA probiotics because yung strain natin na ginagamit are the most efficient na strains ng bacteria. So, syempre, pang support din po yan sa metabolism natin, yung good digestion nga natin, no, ay yung good bacteria nga po natin, no, and it also help to remove yung mga toxins or yung mga dangerous na chemicals sa katawan natin and waste them from the body through the normal passage of stool through the colon. So, kaya kapag may mga nagpapaano po dito, fecalysis or yung nagpapalaboratory, no, normal lang po yan na may bacteria. Actually, ang healthy po talaga na na gut health, sobrang daming bacteria sa stool. Kasi that means na okay yung natin, yung ating digestion. So yan. And then there are many probiotic supplements nga available in the market, as I said kanina. Pero USANA probiotic makes an excellent choice for two key reasons: the strains and the amounts used. So did you know na yung contents po or yung amount po ng good bacteria sa USANA probiotics are not 1 million, not 2 million, and even not 1 billion. Pero 12 billion strains ng good bacteria. So, ganun po kalaki yung amount or yung colon-forming units ng bacteria na meron sa USANA probiotics. And it's very important kasi nga po, as I said, no, baliwala din kung magte-take tayo ng mga probiotics if hindi naman siya enough para makatulong sa kailangan ng katawan natin. Even though pang lang siya, pang sustain lang siya ng good health natin, no? And yung dalawang strains ng bacteria na mention ko kanina is yung Bifidobacterium animalis and then yung Lactobacillus rhamnosus. So, meron po tayo ditong doctor din na nagsabi na talagang ayan yung isa sa mga tinitignan nila sa probiotics na products na meron ngayon sa market because they themselves know ano ba yung
better or yung best strains ng good bacteria na makakatulong sa atin. And ito, just a fact sa lahat ng mga hindi pa aware, no? Madalas, ako mahilig din po ako sa mga um, probiotics na nasa di na natin mag-name drop ng brand. Pero yung mga maliliit na bote, 'di ba? Okay ka ba chan? Yon. So, later on, nalaman ko din, mahilig ako mag-freeze, tas parang siyang ice candy, no? Kaya kung papansinin niyo, matamis siya. So, na-overpower ng sugar content niya yung good bacteria sa body natin. And aside from that, yung mga nakikita niyo po dyan sa screen na dalawang advantages ng Usana Probiotics, isa pa yung advantage ng Usana Probiotics is hindi siya temperature sensitive sa storage. Kasi karamihan ng mga probiotics ngayon sa market, yung mga binibenta namin sa botika dati, kailangan naka-ref po siya. Kasi nga, sensitive sa temperature. So, ayun yung isa sa mga magagandang advantage ng Usana Probiotics kasi nga, hindi natin siya kailangang i-ref kahit room temperature lang is hindi maapektuhan yung function ng probiotics natin. And ano ba yung mga frequently asked questions na-encounter natin when it comes to probiotics? So can Usana probiotic be mixed with any food or beverage? Yan. So marami po mga nagtatanong dito, no? And the most convenient way na gamitin natin si Usana probiotics is of course yung direct natin siya na makukuha sa yung papapakin, kumbaga, yung ating powder directly from the stick. Pero pwede din naman po natin siyang i-mix sa ating drinks. Basta cold siya. So iwasan lang natin na mataas yung temperature ng food, ng food pati ng beverage na gagamitin natin para i-mix yung ating probiotics para maiwasan din yung pagka-damage niya. And then, pangalawa, next na ating pwede rin siya, Coach Robert, na ihalo sa Nutri-Meal kasi 'di ba ang Nutri-Meal din is advice natin na i-take sa ating cold beverages. So hindi rin sa hot. Dati, wag mo na akong gayahin. Dati hinalo ko rin siya sa mainit na tubig. So it doesn't serve its purpose pala kapag mainit na tubig, hinahalo yung Nutri-Meal natin. So yan, and then more pa tayo, question and answer portion later if may time pa. And then next na frequently asked question natin, ayan, why does Usana probiotic powder vary in appearance? So meron pa lang mga nakaka-encounter din no, na nag-iiba yung kulay ng probiotic powder natin sa sachet. So normal lang siya according to Ask the Scientists, no, ay yung process na tawag dyan is pinking. So, yung literal na color na pink. But, rest assured na hindi nakaka-apekto siya sa quality ng ating probiotic. And then, next is yung, can Usana probiotic be given to pregnant and breastfeeding moms? So, ito yung pinaka-common talaga sa atin lahat. Diba? So, number one dyan is also, okay lang din siya na ibigay. Actually, some research nga daw ay nagshow na makaka-benefit pa siya sa both mother and sa baby. Lalo na sa breastfeeding moms din. Kasi nasa-share din nila yung nutrients na na-absorb ng tiyan natin sa baby na finifeed natin. No? And then, next na product is yung ating Hepasil DPX or Hepasil Detox. So, can you type sa chat box, no? Can you type Hepasil if you're also one of those associates na favorite tong product na to? Yan, Hepasil, o di ba? Ang dami. Sobrang laking benefit talaga nito sa body natin, no? And very important talaga siya, vital siya para sa lahat ng individuals, lalo na sa atin na mga adults, no, maraming different lifestyles. So ano ba yung mga matutulong ng Hepasil sa atin? So number one, yung mga ingredients ng Hepasil DTX help support yung liver function natin. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, very important siya because hindi lahat, hindi nararamdaman or hindi nasa-signal lang liver natin yung ating, kung meron mang problema sa kanya. So very important na ma-support natin itong important na organ natin sa katawan natin. So yan. And it helps your body produce yung energy nga through supporting normal metabolic processes
Kasi sobrang hirap, 'di ba, kapag may mga problem tayo sa chan or hindi natin na absorb ng tama yung nutrients natin, and it produces vital substances needed to power your body. So, yun yung mga na-mention din natin kanina na dahil nga digestive system siya, it coordinates lahat, vital siya, and kahit yung isang organ lang doon ay may problema, apektado rin ang lahat. And then, natural removal of fats, toxins, and products, di ba, and waste products, very crucial po siya kasi nga, kung ano man yung hindi natin nalalabas sa katawan natin, delikado din. Kasi dapat meron tayong, kumbaga parang na re-remove yung mga toxins natin kasi kinukuha lang ng katawan natin kung ano man yung mga kailangan niya na nutrients. And dapat nailalabas na rin yung mga hindi kailangan. And then, ano ba yung mga key ingredients and functions ng contents ng HEPA-Seal natin, no? So ito, very interesting siya. If you would also want to know more about this, you can also check yung website natin, yung Ask the Scientists, para mas matutog din kayo about the specific products and benefits ng ating HEPA-Seal, no? At syempre, hindi lang sa atin nagsastop. Makatulong din tayo sa mga taong nangangailangan ng awareness about the beauty of this product. So number one na dyan yung milk thistle extract. So, isa rin siya sa mga vital na nutrients. Ayan, no, di ba tama? Yung mga promotion ng Gisana last weekend, yung ating twin pack, no, very important talaga siya. And it's yung milk thistle extract, it's known for its antioxidant properties. It helps protect liver cells from oxidative stress and supports liver regeneration. So, very important po siya kasi nga yung antioxidants, para lang po sa for the benefit of the simpler term natin, no, marami pong na-encounter na oxidation or yung mga radical nutrients, or sorry, radical factors yung ating katawan. So, very important na meron din tayong antioxidants. Panglaban yan sa mga stress na or sa mga food or toxic food na kinakain din natin. And then green tea extract, yung very important din siya sa ano natin, sa health natin, is because of yun nga, isa antioxidant, very important siya, assist neutralizing free radicals, and then thereby reducing oxidative damage to liver cells. Kasi nga, mahirap po na masimulan yung pagka-damage or yung pag-scar or pagkakaroon ng sugat ng liver natin because of mga free radicals natin. And then, ito yung patent ng Usana, yung olive oil, olive fruit extract, a proprietary blend that enhances antioxidant activity and supports the body's natural detoxification processes. So, vital din po siya because kailangan natin na mas yun nga, ma-detox yung body natin. So later on, mayroon pa akong additional trivia about this product natin, no? And then, yung next natin na set of ingredients, no? Inositol supports fat metabolism and liver fat balance. So very important din po ito. Yung inositol, that's also one of the nutrients na makakatulong para sa mga kakilala nyo na may PCOS. So, very important po siya para sa hormone regulation din natin. And yung broccoli extract activates detoxification enzymes and antioxidant pathways. So, yan yung most common na benefit. Imagine nyo, ito yung mga benefit or function ng mga ingredients ng HEPA-Seal natin. So, kapag pinagsama-sama, paano na lang siya ka-powerful para makatulong talaga sa overall na digestive health natin and metabolism natin. And choline, yan, essential for fat metabolism and prevents fat build-up in the liver. Lalo na common po yan, yung fatty liver sa ating mga Pilipino dahil sa diet natin and sa lifestyle natin. So, magandang pang support yung mga nutrition na to para sa makaiwas din tayo sa ganito mga chronic diseases. And biotin, yung vitamin B7 natin, it supports the enzyme activity in liver detox and energy production. So yung enzyme, isa po yan sa mga key nutrients para mas mapabilis or makatalyze yung pagbe-breakdown ng nutrients or ng food sa katawan natin. So may additional trivia tayo dyan.
pagdating sa mga enzymes later on. But yun nga, ang isa sa mga frequently asked question naman natin sa Hepasil, when should I take Hepasil DTX? So, syempre, to summarize it all, bago yung exposure natin sa unhealthy foods. Di ba? Hindi naman natin maiiwasan talaga na talagang baka kumain din, lalo kapag may okasyon or nag-crave tayo, no? But it's also about the amount din. Hindi naman yung sobra-sobra. Pero if hindi maiiwasan, that's the best time na mag-take tayo ng Hepasil bago tayo ma-expose sa mga free radicals or unhealthy foods or diet natin, hindi after. Kasi nga, again, prevention is better than cure. Para naka-ready na yung nutrients na meron sa Hepasil to aid yung pagme-metabolize ng i-introduce natin sa body natin. And yun yung before we proceed, yun na-mention ko kanina na ating trivia about the Hepasil. Did you know, di ba yung amount ng tablet ng bottle ng Hepasil is 84 pieces. So, yung 84 tablets na yun, supposedly if 1 month lang, 1 tablet a day lang natin, that can last for 3 months na use natin. Pero, dahil sobrang ganda ng benefit ng products ng USANA, did you know na if 3 times a day nating iinumin yung Hepasil, so breakfast, lunch, and dinner, that is enough para sa overall detoxification ng katawan natin. So para ka na nagpa-detox talaga ng liver mo. So yun, if wala ka namang extra need talaga for the liver or healthy pa yung liver mo, at least makakatulong na ngayon pa lang take mo na or gamitin mo na yung optimal dose ng Hepasil. And it's for you to find out kung gaano siya kaganda. Because the last time that I did that, sobrang laking benefit talaga. And makikita nyo rin dahil nga 'di ba, mas maganda yung internal health natin, na mas mapangalagaan natin, and it will yung outside natin is mag-glow from within na lang. So during that time, sobrang ganda ng skin health natin, 'di ba, ng nakikita talaga sa natin, pati yung ihi natin, yung metabolism natin. Sobrang powerful ng optimal dose natin yan. So, yan, nakakatuwa, no? May si Tita Lina, nagte-take ng 3 times a day na Hepasil, no? Yung optimal dose natin. And you can also share that sa mga kakilala nyo, lalo na yung may mga history ng liver cirrhosis or mga liver diseases sa family nila. And then, moving forward, kanina yung sa digestive enzyme natin, no? Very important siya. And ako, grateful ako na dumating siya sa Pilipinas because I believe, if I'm not mistaken, November 2022 lang siya na-introduce sa Pilipinas. So, nauna na sa ibang mga markets natin. Pero I'm really grateful for this product kasi isa po ako sa mga mahirap matunawan ng pagkain. Diba? And during this time, nagtitake ako ng, up until now, yung digestive enzyme natin, laking tulong niya para sa digestion. Hindi ng bloating, diba? Na-observe ko yung benefit and yung difference na bago ko mag-take and habang iniinom ko yung ating digestive enzyme. And yan, so yan, itong keyword na yan, every time that you see yung mga A's sa dulo ng word, ibig sabihin po yung enzyme sila. So kanina, ano yung keyword natin? No? Yung mga itis or titis sa dulo, ibig sabihin yan, mostly, it signals na inflammation siya ng specific organ ng katawan natin. Pero ngayon naman, when it comes to enzyme, keyword naman po dyan is yung ating suffix na ACE, ASE. So, madali lang siya ma-determine. Kasi yung amylase, yan, ano ba yung binibreakdown niya, yung sugar sa diet natin. And bromelain and papain, ito, naiiba lang. Siyempre, may mga exemption tayo to the rule. Pero it helps digest yung protein natin. And yung papain, kaka-discuss lang sa amin nung na-remind din ako nung first session ng nutrition coach natin program na yung papain, di ba, isa sa mga tanong sa atin, ano ba yung mas magandang gamitin sa tinola na manok? Di ba? Papaya o sayote? Di ba? So, ang sagot po doon is yung papaya because it contains yung enzyme natin na papain, and dati, nung mga unang panahon, di ba, yung native na manok yung ginagamit ng mga tao para sa tinolang manok. So, mas matigas po yun compared sa mga
common na ano natin na chicken natin na nakikita nga nabibili ngayon sa market. So that's why sa tinolang manok mas maganda, mas nakakatulong hindi lang sa lasa, pero para mas mabilis na ma-break down yung protein sa tinolang manok ay sa manok na native or yung culls natin. So yan. And then syempre yung cellulase assists in breaking down cellulose from the plant materials. And yung lactase naman para sa lactose intolerance. Yan, marami tayong makakilala na ganyan, no? And hindi rin natin alam kung minsan nade-develop din siya or nasusobrahan ng gatas na na-upset yung stomach or nagkaka-diarrhea. So malaking tulong din yung digestive enzyme natin because of the ingredient ng lactase. And yung lipase naman, it's in the digestion of fats from the term na lipids sa body natin. And then yung protease, syempre, para sa protein. So, di ba, madali lang siyang ma-identify. So, yan. And then, aside from those enzymes, meron din siyang artichoke extract, which supports digestion of fatty foods and promotes bile production. So, yung bile, that's also vital substance na pinoproduce ng ating katawan para mas magkaroon ng better digestion and metabolism. And yung spirulina, a nutrient-rich algae that aids in detoxification and supports liver function. Diba may maraming mga products ngayon na spirulina, pero little did they know na meron na rin siya sa ating digestive enzyme. So, yan. And then, syempre, frequently asked question, how many tablets are recommended to take every day ng digestive enzyme? So, syempre, 1 to 3 tablets with a meal or as needed. So, kapag alam mo na medyo magsasamgyup or ibang mga kakainin na mahirap ma-digest, di ba? Pwede nang mag-take din ng digestive enzyme para hindi na mas madali nang matunawan tayo. And then, yung ating isa sa mga favorite na products ko, yung Fiber G Active. So as I said kanina, di ba, very important yung fiber sa diet natin. So dito, meron din tayong Fiber G Active, which is very helpful din para sa mga tao talaga na mabilis magutom, 'di ba? Or yung problema yung diet kasi nga it helps na mas maramdaman ng katawan natin na full na tayo kasi sila na yung nagfi-feel sa stomach natin. And yung mga key ingredients niya, itong FOS, fructooligosaccharides. Yan, a soluble fiber that acts as a prebiotic. So yung prebiotic, it helps naman sa sa microbiome ng ating katawan or yung good bacteria nga sa pag-produce ng good bacteria sa katawan din natin. And it also nourishes beneficial gut bacteria and supporting digestive health. And sugarcane fiber, an insoluble fiber that aids in regular bowel movements and supports overall digestive function. So, very important and vital tong ingredient na to. And yung agave-inulin, a soluble fiber that promotes gut health by enhancing the growth of beneficial bacteria and supporting regularity. So, can you type Fiber G Active if na-try mo na tong product na to? And up until now, ginagamit mo siya. So, ito, isa rin to sa pinaka-favorite ng aking client. And did you know, I also have that one client sa US na dami niya nang tinatry na mga products for diet, for pag weight loss. And dahil nasa US siya, and then, by the way, scientist din siya, no? And it's her first time to learn more about the USANA products. Imagine, no, nasa US na yung headquarters natin, pero marami pa rin mga Americans na hindi pa aware about our products. That's why we have to continue sharing our advocacy and yung benefit ng products natin. Pero going back dun sa kwento ko nga kanina, madaling araw sa Pilipinas, tumawag siya. Because that's the time na na-try niya na yung products natin, lalo na yung Fiber G Active specifically. Sobrang hindi niya naisip na madaling araw sa Pilipinas tumawag siya. Johanna, did you know that I'm really grateful? I saw the difference of the Fiber G compared dun sa mga ibang products na tinry niya na. And most of the products na nakikita niya, nagagamit niya, lalo na nabibili niya online, di ba, ang dami ng pamimilian natin sa market, napapansin niya, yun nga, iniihi niya lang, or hindi talaga na-absorb ng katawan niya. Kasi nga, scientist din siya. So she also knows
ano yung difference ng mga good quality na products. And diba, sobrang ganda ng products natin sa USANA. And very grateful tayo sa mga scientists natin, especially kay Dr. Myron Wentz, para sa intensive talaga na research nila ng mga products natin na makakatulong sa ating lahat. And moving forward, ano pa yung mga ibang mga ingredients ng Fiber G Active? Itong apple, raspberry, and blueberry fruit powders. Rich in antioxidants din yan. Again, makakatulong din para sa pagpa-fight ng oxidative stress sa katawan natin. And yung gum arabic, soluble fiber naman siya that supports digestive health by promoting the growth of beneficial gut bacteria. And yung santan gum, a soluble fiber that aids in thickening and stabilizing the product, contributing to its texture and digestive benefits. So isa sa mga struggle din ng mga tao is yung tawag dito, kapag matigas yung poop. Malaking impact din po siya sa health natin, no? Lalo na sa nervous system din natin. So marami din akong nakikita online, lalo na kapag nahihirapan. It should be madali lang yung paglalabas natin ng stool natin. Pero because of lack of fiber, yun yung isa sa mga nagiging cause niya. Kaya very important siya. And thinking about it ngayon, maraming mga tao po, iba't ibang mga products pa yung iniinom para lang sa better digestion. Pero kaya kailangan pa natin patuloy na mag-share sa kanila kasi nga nandito na lahat ng mga kailangan nila para sa better digestion nila. And then, ano ba yung frequently asked questions natin, what are prebiotics? So as I said kanina, type siya ng fiber para mas ma-promote natin yung good bacteria or yung beneficial bacteria natin sa tiyan natin na nakakatulong nga sa better metabolism. And ano ba yung recommended daily usage na and amount of Fiber G? So 1 tablespoon lang, isasabay sa ating pwedeng Nutri-Meal, and then pwede rin sa ibang mga drinks natin. So wala naman siyang lasa, kaya hindi mo mararamdaman na meron kang inad na Fiber G Active sa inumin natin. So aside from that, di ba, color coordinated yung ating mga products per benefit niya. But in-include ko rin to isang product natin, which is the Magnical D, para sa digestive health. So marami akala, di ba, para sa bone health yan, yung Magnical D. Pero kaya ako siya in-include kasi ako, personally, natulungan din ako ng ating Magnical D ng products natin. As I said kanina, constipated ako. Yan yung pinaka-problem ko talaga before. And then I also have scoliosis. Kaya isa sa mga products talaga to na I-look forward kung unang-una kong magamit. Diba, as I mentioned nung introduction natin, mahirap kami ma-convince ng mga pharmacists pagdating sa supplementation, lalo na sa ibang mga products. But yung Magnical D, isa siya sa mga nakatulong because yung magnesium po ay nakakatulong para sa regular na muscle movement natin. So, madalas, di ba, kaya kung may mapapansin nyo, ma-observe nyo, yung mga nagkakaroon ng indigestion or hyperacidity, magnesium din, or constipation, magnesium and aluminum yung ginagamit or binibili nilang over-the-counter medicines. So, yung aluminum, para po yun sa mga may diarrhea. Yung magnesium naman, vital mineral siya para sa may mga constipation. So, sa sobrang excitement ko nung first time ko makita or mahawakan yung mga USANA products na in-order ko, when I started the business, I took 4 tablets nung nandun sa label, yung optimal dose. And kaya pala, nalutaka ako nung pagpasok ko sa hospital nun, yan, maya't-maya CR ako ng CR. And nasobrahan naman, no? But yun nga, as I said, depende sa need ng body natin. So I reduced yung tablets ng 2 tablets every day. And it helped really para sa constipation and regular bowel movement natin. So, ayan yung mga benefit niya or yung reason bakit siya nakakatulong na ma-promote yung better digestion natin. So, yan. Kaya very important din po yan na meron tayong pina-follow up natin yung mga customers natin when it comes to the products para mas ma-educate din natin sila. Ano ba yung proper usage ng products natin? Paano siya makakatulong sa atin? And then, aside from that, yan, syempre, trust your gut. Very important yan, no? Dahil nga, second na nervous system natin siya sa katawan natin. So, very important to listen to what your body is signaling para
maiwasan natin yung mga long-term na sakit and mas ma-promote natin yung better health natin pati ng mga tao sa paligid natin. So, I believe that will be all for me. Kung may mga questions po and kung may time pa, we can also do yung question and answer program natin. Back to you, Coach Mel. Ayun, grabe. Siksik, liglig, umaapaw, Coach. Grabe yung mga learnings natin tonight, no? So, okay lang po ba? Paulanin natin ang ating chat box. Thank you, Coach Jo. Yan. Ako personally, no? Nagulat lang po ako doon, Coach, no? Doon sa sa Magnical. Nakakatulong din pala siya doon sa Actually, ang akala ko lang kasi is lang siya for bones and lang siya. Eh kasi nga may muscle. So, okay, no? So, mayroon po ba tayong mga nasulat? Nasulat po ba natin lahat ng mga products na isasama natin sa next AO natin? 5 products po yon. Okay, so, with that, no? Bago natin ibigay yung Certificate of Appreciation kay Coach Jo, pwede pong patype kung meron po tayong mga questions, patype po dun sa chat box natin para sagutin natin kung may time pa tayo, Coach Lee, no? For that question and answer portion. Okay, next natin po. Ayan. Certificate of Appreciation. Proudly presented to Coach Johanna Calmateo for imparting valuable knowledge about gut health at this online Kickstart Monday. Your generosity and impact will be cherished. Signed, Intensity Mentors. Okay? With that, picture po tayo, Coach Jo, kasama ng certificate. And after that, group photo naman po. Guys, don't forget to chat your type sa chat box po kung meron po tayong mga questions. Habang nagpe-prepare po tayo for group photo. Okay po? Okay, let's open our camera, our video po para sa group photo. Okay, Coach Lee, pa-assist naman po. Thank you. Super po. Alright. Hello everyone. Yeah, so again, thank you so much, Coach. So, grabe, daming learning. So, sa mga hindi po naka-add ang HEPA-cell, ang mga digestive enzyme at lahat ng mga products natin for digestive health, no, ilagay na sa ating auto-order, right? Okay, so, photo po tayo. So, Coach Jo, yung certificate pa na. Smile po. Yan. Please smile. Alright, and then a group photo na po. Let's all turn on our cameras. Turn on our cameras. Let's all turn on our cameras po. Here, ayan. So para lahat tayo nakikita, diba? So this is our proof na tayo ay talagang umattend ng training. Okay, so ayan, makakapag-turn on po ba yung iba? Alright. Okay, okay. So I think, ayan, turn on na. All right, so first page, smile. All right, so second page, smile ka lang kasi baka nasa second page ka, smile. Awesome, ayan, I think good na po tayo. So, all right, back to you, Coach Melanie. Okay, thank you, Coach Lee. So, check natin ang ating chat box kung mayroon na bang mga katanungan. We're going to entertain po mga 3 questions. Okay? Meron po ditong may question from Coach Macmac. Ang kanyang question, Coach Jo, ay what product recommended po for acid reflux? Ayan, thank you so much sa question po natin, no? And yung mga products na na-discuss natin, yung specifically digestive enzyme, and then yung probiotics natin, and even the Magnical tea can also help para sa ating hyperacidity or yung sa acid reflux. Kasi lalo na yung sa Magnical tea din, it also helps dahil nga content din siya ng karamihan sa mga
over-the-counter medicines natin for hyperacidity, makakatulong din siya para ma-regulate yung acid reflux natin sa tiyan natin or yung sa health natin. And then, ayan, I hope na-answer ko yung question, Coach Macmac. Yun. Thank you, Coach. Meron naman dito siguro last na to, no? Kasi medyo ano na tayo sa time. Ito naman katanungan is galing po kay Coach Edgar. May client ako na di talaga nakaka-excrete ng waste every day. Minsan, mag-take pa ng 2 to 3 days para makalabas ng sama ng loob. Ano po recommended product nito? Ayan. Delikado po yan, no? Pag 2 to 3 days na hindi nakakapag-poop, no? Or na ilalabas nga yung waste natin, no? So, very important, syempre, tanungin natin ano ba yung diet. And yung lifestyle din, we also have to identify, baka may mga iniinom din po na gamot para din ma-assess natin ng tama, no? And then, yun nga, as I said, yung lifestyle, sabayan din ng maraming inom ng tubig para mas madaling yung digestion natin. And number one na makakatulong talaga is yung ating digestive enzyme. So, kagaya ng mga diniscuss natin kanina, no, yung mga enzymes na nandoon, makakatulong talaga siya na mas mapabilis yung pagbe-breakdown ng food or na mga kinakain natin. And yun nga, if mas lalo pang mas mag-prolong yung ganong situation, much better din po na mag-consult sa doctor para din malaman or ma-check kung may mga need pa na tests para para lang din sa safety and security ng mga clients natin. But yun, yung digestive enzyme, number one product na makakatulong sa kanya. And then other products, probiotics, para nga sa pagpo-promote ng good bacteria kasi nga as discussed earlier, makakatulong din siya para sa ating digestion. And kung may extra budget pa si client, patry nyo yung Magnical Tea din. Kasi that's helpful para sa ating constipation. Pero you can start or monitor nyo muna ano ba yung mga amount na makakatulong sa kanila. Thank you, Coach Jo. Ito last na po. Yung galing po ang question kay Ma'am Elizabeth Irene. Yung probiotic po ba ay pwede sa bata? Yan, good question. Actually, nandyan siya sa slide ko kanina. But, hindi ko lang yata na-include or baka na-hide ko yung slide na yan. But, pwede rin siya for children and then yung ating teenagers. Pero, in moderation din. So, if yung recommended usage natin for adults is 1 stick every 1 to 2 days, pwede na siguro every 1 to 3 days. And much better din if merong pediatrician po yung patient natin or yung client natin or yung anak ng client natin is pwede rin na matanong natin para din may mai-impact tayo or maging safe yung collaboration natin. But good question po yan because we also have patients before na maintenance talaga nila yung probiotics because of certain conditions. So, mas maganda if they're just trying other products kasi why not na mas ma-introduce natin yung Usana Probiotics sa kanila. Thank you for that question po. Magandang question siya. Thank you, Coach Jo. No? Actually, marami pa talagang question kaso lang limited lang yung time natin. No? Pwede po nating i-message si Coach Jo dun sa mga questions natin. No? Pwede natin siyang add sa Facebook. Okay? So, thank you for that, Coach Jo, sa mga question and answers natin. And of course, next naman natin, no? And for our announcements, first for our announcement, yung ating Steadfast Builder. Last day na po pala today. Let's grab na 700 pesos. Yung regular po niya is 800 pesos. Okay? So, this is happening sa April 25, 2025. Mostly, parang hindi po nakita yung venue po. 5 p.m. sa AIM. Okay? Let's grab po 700 pesos po yung early bird and 500 naman po sa awardees. Next naman po natin is for
Next announcements, quarterly Rising Star. Ito yung quarterly incentives natin, no? Pilot for a day. Okay? Ang cut-off dates natin, remember April 4 to June 27, 2025 versus April 5 to June 24, 2024. So, kailangan natin to i-hit, no? Kung yung goal natin is Asia Pacific growth, 'di ba? So, ang importante is kailangan natin tong ma-hit yung quarterly incentives na to, no? So, next naman po nating announcement, Coach Lee. Next naman natin is yung Leadership Summit. Kung sino po ang gustong pumunta ng Tokyo, ng Japan, ito na po yung chance ninyo to hit itong Leadership Summit. Yung qualifying period po niya is March 29 to September 26, 2025. O, di ba? Yung mga mahilig mag-Japan. So, grab po natin ito. All you have to do is para sa Tier 1, 4,550 CBP lamang po. So let's grab this opportunity. Next naman po, Coach Lee. Next naman po, ito exciting to. Meet and greet with Mentor Caleb Edpao sa April 26, 2025, 6 p.m. 9th floor sa Tech, Diamond Room. Our none other than, di ba, Mentor Caleb Edpao. Pag si Mentor Caleb Edpao talaga, pag nag-talk talaga siya, kumaga parang, ay wow. Wag natin pakakawalan tong opportunity na to. Though Saturday naman po ito, no? So let's maximize our time. So punta po tayong lahat dito. Next naman natin, Coach Lee. Ito naman, Summer Escapade. Diba, happening on May 17, 2025. Yung venue po to be announced pa. Yes, Coach. For directors and above. This is for all directors and above. Kaya kung ikaw, hindi ka pa director, hit na natin yung director para masama tayo dito sa Summer Escapade na ito. Parang exciting. Ano pa lang, title pa lang parang nakaka-excite na. Diba? It's only 2,500 lang. Next naman natin, Coach Lee, for our announcement. Ito, Wednesday Heat. Diba yung ating speaker is none other than Mentor Mayan Magsino. Diba? Growth driven. Diba? And also, none other than our newest steadfast builder, Coach Jam Tobias and Van Olivares. So, hindi natin to dapat i-miss. So, dapat lahat tayo, pag nandito lang tayo sa Metro Manila and sa nearby Metro Manila, grab natin tong opportunity na to na marinig mismo sa kanila. Diba? Kung paano nila ginrow ang kanila talagang business. Okay, next. And of course, our online Kickstart Mondays, di ba? Every 8 p.m. to 10 p.m. Via Zoom lang naman ito sa mga regional and international natin ng mga business partners. Di ba? And of course, syempre, pag ano lang din, ano din tayo, attend lang din tayo, no? Kumbaga parang ito yung parang chance natin na magkita-kita as business partners, right? Online Kickstart Mondays. And next, ito naman breakout session for ma'am. Later on, after natin mag-prayer, itong breakout room na to, meron tong mga several rooms. Hindi ito katulad ng typical na breakout rooms dati na automatic parang kumbaga parang automatic na masasama ka na dun sa room. Ito, ikaw yung papasok sa breakout room. So, i-message niyo po yung ka-team nyo kung anong breakout room ang papasukin po ninyo. Para, di ba, doon natin i-process, di ba? Alam naman natin na ibig sabihin ng ma'am, di ba? Doon natin pinaprocess yung mga learnings na mga natutunan natin at saka yung natin, kumbaga parang palitan natin ng mga knowledge na nakuha sa training, right? So, yan, don't forget to pasok po tayo sa sa breakout room after, no? Next natin. And of course, lahat naman na ito ay para kay God. So, before we end, let's pray. Dear Lord, as we conclude this training, we pause to express our heartfelt thanks for your presence throughout this session. Thank you for the knowledge and inspiration we have gained. We are grateful for the opportunities to learn and grow, both
personally and professionally. Bless all who participated as speakers, who shared her wisdom, the organizers who worked tirelessly, and each attendee who contributed their time and energy. May this insight we have gained guide us in our journey ahead, empowering us to make positive differences in the lives of others. Lord, as we ask for your continued guidance as we take what we have learned and apply it in our endeavors. Help us to work with integrity, passion, and perseverance. May our efforts bring hope, health, and joy to those we serve and honor you in everything we do. As we part ways, may your protection and peace be with us, and may our hearts remain united in purpose and faith. All this we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, everyone. This has been your host, Melanie Sablan. Good night! Pasok po tayo sa Zoom. Kung saan po yung mga teammates natin. Thank you, everyone!